Ayokong maging kabit at ayokong makasira ng pamilya. Pero mababaliw daw siya kakaisip. Mahal na mahal daw niya ako at willing daw siyang pakasalan ako kung mahihintay ko siya. May boyfriend akong seaman at nakilala ko siya sa TikTok. He's 26 at ako naman ay 22. 5 months kaming nag-usap bago kami naging official. Parang wala nang ligawan. May endearment na agad at diretso talking stage na hanggang sa nagka-I love youhan. So WhatsApp lang kami nag-uusap since yun ang pinaka-convenient na app daw sa kanya while on board. Nag-start kami sa landian lang talaga kaya hindi kami nagbibigay ng personal accounts or nagsasabi ng full name. 1 week into relationship nang naisipan ko siyang hanapin sa Facebook with the clues I have about him. Hindi naman ako nabigo at nahanap ko naman siya. Natigilan ako for a few seconds nung nakita ko yung Facebook account niya. It's a picture of his family and it turned out na he's married na pala at may 3 years old na baby boy na sila. I confronted agad about it and he said sorry. Nakipag-break ako at that moment kasi ayokong maging kabit at ayokong makasira ng pamilya. Hindi niya ako tinitigilan kakachat at kakatawag sa lahat ng accounts for 2 weeks. He kept saying na mababaliw na daw siya kakaisip. Magpapakamatay daw siya pag iniwan ko siya ng tuluyan. Mahal na mahal niya ako at willing daw siyang pakasalan ako kung mahihintay ko siya. Dahil nga napamahal na rin ako sa kanya at natakot akong gawin niya yung sinabi niya. Pumayag ako na magbalikan kami. Mas naging open kami. Nagsishare na rin siya sa akin ng mga nagiging problema nilang mag-asawa. Pati na rin ang ibang family issues nila. Parang naging parte na rin ako kasi tinatanong niya lagi ang opinion ko sa mga bagay-bagay. Nagkita na kami once. Nung nag-shore leave siya, nung nasa Singapore sila. Ako yung nagbayad ng lahat ng nagastos ko pagpunta doon at never akong tumanggap ng kahit anong gusto niyang ibigay except sa isang banggel. Mahal ko siya pero nakokonsensya na ako lalo pat nababanggit niya na magpapaanal na siya at pag uwi niya ay papakasalan ako. Walang kamalay-malay ang misis niya na may iba. Dati galit na galit ako sa mga kabit pero eto ako ngayon. Hindi ko na alam kung paano ako makakalabas sa relasyon na to. Sinasabi ng isip ko na tama na, itigil na pero nahihirapan ako kasi mahal ko nga. Tatanggapin ko na lang ba ang kapalaran ko bilang kabit at hintay na lang na singilin ako ng karma. Please give me some advice po. Letter sender, Erica. Ang sakit naman ng option mo para sa sarili mo. Tanggaping maging kabit at antay ng karma. Diyos ko, peace of mind wala ba? Okay na nung una eh. Naglaylo, nakipag-break ka na kaso napakarupok mo pa rin. Really? Magpapakamatay? At for 2 weeks na pag-amo niya sa'yo, napapakasalan ka kuno. Hindi mo ba naisip na kasal nga siya sa una eh? May anak. Pinakasalan niya rin yun pero iiwan daw at papakasalan ka? So hindi mo nakita doon yung red flag na kahit may anak at kasal na willing iwan. Ikaw pa kaya naka-talking stage at nabola-bola for 2 weeks. You don't know kung paano nakuha ni Guy yung unang asawa at pinakasalan at inanakan, Mima. Lahat ng alam mong kwento, sugar-coated na kasi sa lalaking yan mismo nang galing. Malamang sasabihin niya sa'yo lahat na may problema at mali. Landing-landi siya sa'yo eh. Same as you, shame on you. And to think na alam mong pamilyado, talagang gumastos ka pa papunta sa kanya. Willing na willing ka talagang maging kabit eh, no? Kating-kate, hayang-haya. Anong ginawa niyo doon? Nag-jack and poy? Kaya lunod na lunod ka ngayon sa pangako. Eto, gamitan natin ng utak. Kung madaling bitawan ng lalaki ang babaeng pinakasalan niya, pati ang anak, gaano ka kasigurado na ikaw na talaga? At gaano ka kasigurado na hindi niya yun gagawin sa'yo? Red flag, baka sakit sa pusong makuha mo pag naback to you ka. Sakit sa ulo yung ganyang lalaki na sarili lang iniisip, walang pakialam sa asawa at anak na iiwan. Ni hanggat maaari, kung kaya mong pigilan at itama ang sitwasyon na meron ka ngayon, tigilan mo na. Kaya may nasisirang pamilya dahil nagpapadala kayo masyado sa mabulaklak na salita eh. Maraming iba, binata, walang sabit at sakit sa ulong daladala. Huwag niyong pagsabayin ng tibok ng puso sa tibok ng k***ay, Mima. Kasi magmamalfunction talagang utak niyo kapag pinagsabay niyo yan.